Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Welcome po sa ating 365 Daily Devotion with Pastor Russell Ocampo. So, ang topic po natin for today is kontrolado ba ng Diyos na manalo sa eleksyon? Pati ang mga korap. So, meron po itong concept na compatibilism. The theme indicates that absolute divine sovereignty is compatible with human significance and real human choices. So, makikita po natin ito sa ating Proverbs chapter 21 verse 1. In the Lord's hand, the king's heart is a stream of a water, and the channels toward all who please him. Sa Tagalog naman po, hawak ni Yahweh ang isip ng isang hari at nababaling niya ito kung saan igawin. Yan naman, isa-share ko po yung mga natutunan ko sa naging topic po natin for today. Simula po tayo sa teaching. First teaching, God is in control over human with all the power. So, yung kumokontrol kasi sa Panginoon ay ang kumokontrol sa mga tao ay ang ating Panginoon. So, kontrolado niya tayong lahat, all human, and sa lahat ng kapangyarihan na mayroon ang isang tao, yung mga kapangyarihan ng pagpapagaling, kagaya ng mga doktor na binibigyan sila ng guidance ng Panginoon upang makatulong sa paggagamot sa isang tao. So, sa second teaching naman, humans are fully responsible for their choices. So, tayo mga tao kasi, tayo na yung responsible sa mga ginagawa natin sa buhay natin, mapaputi man yan or mali, dahil nga meron tayong sariling utak na siyang sinusunod natin. So, tayo na yung responsible sa mga nagkagawa nating bahay. So, the Bible affirm both statement. So, yung Panginoon kasi 'di ba nag-iwan siya sa atin ng salita, and yung mga salita na yun ay doon sa isang libro na Bible, and iniiwan niya doon lahat ng katagang ibinibigay niya, and lahat ng yun ay totoo. Ngayon naman, proceed tayo sa ating application. First application, trust in God's sovereign plan. So, magtiwala tayo sa planong ibibigay sa atin ng Panginoon, yung lalong-lalo na yung makakabuti sa atin, or yung mga plano na ginagawa natin sa buhay natin na sa tingin natin hindi yun napapaboran ng Panginoon, but then ginagawa niya ngayon para tayo mapabuti. So, maniwala tayo sa plano ng ating Panginoon. So, sa second application, take full responsibility for your action. Kung may mga nagagawa man tayo, huwag na natin itong isisipa sa kahit na sino, lalong-lalo na sa ating Panginoon, dahil nga, pag-iisip natin yun eh. And sa pag-iisip kasi natin na yun, hindi na dun kasama yung Panginoon na kung yung mga lalong-lalo yun sa mga masasamang gawain natin. So, huwag na natin i-blame sa ibang tao, but then, let's take full responsibility sa mga action na nagagawa natin. Sa third application, do your best as everything depends on you. So, sabi dito na gawin mo lahat ng mga bagay na best for you. Lalong-lalo na yun sa mga ginagawa mong nakadepende na sa buhay mo. Which is, you should be best on everything. Lalong-lalo na dun sa mga bagay na mga ginagawa mo. Kasi siya na yung take responsibility sa lahat ng gagawin mo. So, yung discussion, what is the importance of doing our best while trusting that God is in control? So, kasi pag naniniwala tayo sa sarili natin, lahat ng bagay is magagawa natin. And, lahat ng bagay na yun, magkakaroon siya ng parang nasa atin na yun eh, parang na siya sa atin yung nagiging best way na para sa atin yun, kasi nga ginagawa na natin yung best natin, so sa atin na yung nangyayari na yun, and
nangyayari yon dahil sa God's control. So, ayun lamang po for our topic for today.